maybe there's a chance na we could work it out together sa bansang Uganda. Though nagustuhan ko yung Uganda, kahit gaano kahirap yung buhay doon, I find life, okay? I find living very interesting sa Uganda, Africa. Balik kami ng Uganda kasama yung mga anak ko. Wala akong boses kagabi nag-spend time ako kasama yung mga kapatid ko. So time check is 6:50. Nagkaraoke kasi sila dahil alam nyo sorry, dito sa amin, sa pamilya namin, pag kumanta ka ng karaoke tapos pangit yung boses mo, hindi boses mo yung problema, microphone. Alam nyo ba kung ilang klaseng microphone meron yung mga kapatid ko? Kagabi may microphone na hindi nila gusto yung pandinig. Nagtawag ng motorsiklo magpabili ng bagong microphone. Sabi ko, iba din talaga kayo, no? Iba din talaga kayo, meron talaga kayong mga saltik. Pangit na mga boses nyo, instead na aminin ninyo na yabag tayo, nagpabili kayong microphone. Time check natin 6:51 and sumikat na po si Haring Araw. Alas 6 pa lang pero gising na ako, guys, kasi ngayon pupunta ako sa bagong tindahan ko. And medyo napaos ako kasi kagabi habang nagkakaraoke sila, nakikipag-chismisan kami, and then kailangan ko magdagdag ng boses. So hindi ko na malayan, I was overusing pala my voice. Kaya ngayon, ayan. Hindi kami nagkita ni Madam Ten Gibbs kasi maaga pa silang nag-exercise. Lumabas sila para tumakbo. Ako naman, takaw tulog. Tapos ngayon, kailangan ko nang i-check yung bagong tindahan ng Mayumi Thailand Closet. Dahil gusto ko maging operational na as soon as possible. So, hindi naman talaga ako nagdala ng damit. Nakapantulog lang ako talaga. Ayan, nakikita nyo, guys. Pantulog na may kwelyo. Ito yung mga pantulog ng mga hanggang sa paghiga naghahanap buhay. Medyo tinira pa ako ng dry cough. Masakit din yung aking tutunlan, lalamunan. Kasi napabili ako ng street food, yung pritong ulo ng manok sa may tindahan. Mamaya pagkakain ko, yung mga rough na part, yung may mga buto na part, hindi ko nginuya ng maayos kasi nasarapan ako dun sa suka. So nilunok ko siya ng nilunok hanggang sa dumaan yung mga buto-buto. Sobrang sakit. Siyempre, alangan naman ilabas mo pa, nandun na. Nilunok ko pa, mas lalong sumakit. Ngayon akala ko for one day akala ko merong nakabarang buto. Kinabahan ako, guys, kasi syempre 5 piso lang yung street food, tas mamaya makapunta pa ako ng emergency room, makapagbayad pa ako ng 1,500, no? So kinabahan ako. Kumain na ako ng saging, tinapay, kanin, lahat para lang madala yung buto na akala ko nakastock doon. Mabuti na lang, after 24 hours, medyo nawala yung sakit ng konti. Sabi ko, hindi siguro talaga buto, nabugbog yung lalamunan ni Princess Higa, guys. So, eto na ako ngayon. 3 years sa Pilipinas. I have my lisensya na tayo. Meron na tayong
maayos na knowledge sa daan. So, finally after 3 years, ako na yung nagmamaneho. Dala yung aking lisensya and of course, prayers araw-araw na makarating ako sa paghahanap buhay at makauwi ng maayos. Ayun. So, merong nag-comment, sabi 2026 na, topic mo pa rin yung ex mo. Alam mo ma'am, kahit 2040 na, as long as hindi siya sumusuporta, topic ko pa rin siya. Pangit naman kung ikaw yung topic mo, ikaw yung itapik ko, 'di ba? Kasi buhay ko naman 'to, nakakahiya naman sa iyo. O ngayon na topic na kita, tingnan mo tuloy. I mean, hindi ko itatago sa inyo 'yan. Okay? It doesn't mean na naaalala ko yung aking ex ay in love ako sa kanya. Oh. Parang parokya ni Edgar Lalo ko siyang naaalala kapag ka mga napapagod ako, nahihirapan ako. Kasi sa isang sulok ng mundo, may lalaking apakawalang kwenta, nakakatulog, nakakabangon, nakakalunok ng pagkain, knowing na may mga anak siya na hindi niya sinusuportahan. So, any time of the day, to be honest with you, okay, kahit tumatae ako sa toilet, may mga oras na sumasagi siya sa isip ko, tae siya. Siguro hindi nyo ako maigets kasi wala kayo sa posisyon ko or hindi kayo nakarelate sa kwento ng buhay ko. Pero hayaan nyo yung mga babae na nakarelate sa kwento ng buhay ko. Tingnan natin anong comment nila down below. So sa mga nanay, mga babae dyan na katulad ko, no, umamin kayo, wag kayong ipokrita. Pinagalitan po. Wag kayong ipokrita, umamin kayo. Hindi nyo ba naaalala in a period of 24 hours yung mga pag kayo yung so ayan. Actually guys, hindi ko to na-chismis sa inyo, no, pero nung bago-bago pa lang kami dito sa Pilipinas, 'di ba? Umuwi kami ng mga anak ko like almost 3 years ago. Kasi ang 3 years namin actually dito is ngayon pang 2026 October. So nung umuwi kami dito, I would say na hindi pa naman talaga, as in maybe there's a chance na we could work it out together sa bansang Uganda. So hindi man mag-work out yung marriage namin, there was a big chance or a big possibility na bumalik kami ng Uganda ng mga anak ko. Pero nakadepende. Kasi during that time, I was really fighting for my mental health. Okay? And the marriage is not the solution for the mental health. Though nagustuhan ko yung Uganda, kahit gaano kahirap yung buhay doon, I find life, okay? I find living very interesting sa Uganda, Africa. So sabi ko, if we can find a way to co-parent where he's just happy and kontento siya na nandun kami sa Uganda pero hindi na kami mag-asawa, but he's going to stand up with his responsibility, magkaroon siya ng oras sa mga bata, there was a big chance naman talaga na bumalik kami ng Uganda ng mga bata. Okay? Nababalik kami ng Uganda kasama yung mga anak ko. Kasi sa Uganda, there's a kind of life na very humbling and it's very unique
na gusto kong ma-experience ng mga anak ko, ma-experience ko, na hindi namin makukuha kahit saan kami magpunta. Okay? Raising my children there, as long as ako lang yung kasama nila sa pagpapalaki sa kanila, I don't mind. Alright? Kasi may bahay naman kami doon. Kaya ko naman na magsimula din, or meron kaming lupa doon sa may bukid. Pwede naman naming patayuan ng maliit na bahay kubo. And mamuhay kami sa Uganda na peaceful ba. Pero katulad nga na sinabi ko, nakadepende. Pero kasi yung mga signs na hinihingi ko, or yung mga klase ng behavior galing dun sa ex ko na sana gagawin niya kapag nandun pa din kami sa Uganda, hindi ko kasi nakita. And bagkus yung nakita ko lang is walang any part ng parenting. Walang any part na parenting, walang remorse. Yun. Ayan. Walang remorse. Isa pa yan. Yung gusto lang niyang i-topic is maghanap ng pera. Parang ayaw niyang i-topic yung reason ba ng fallout. So sabi ko, kung malaman lang kaming peace of mind doon, regardless, kasi syempre he can actually focus there, you know, kasi the fact na malapit yung mga bata, makakasama niya, wala pa din. So I don't see sakit ng lalamunan ko guys, parang nasugatan. Kaya I don't see na nag-decide kami na dito sa Pilipinas na manatili. Sana wala masyadong langaw ngayon. Maraming nag-comment, marami din palang langaw dyan. Actually yung langaw umaabot kahit ang 5th floor, kahit nasa 16th floor ka. Ay, wait lang, parang hindi pala. Parang never pa umabot yung langaw sa 16th floor. Ito yung ayaw ko pag apektado yung boses ko, kasi mahirap makipag-usap sa inyo. 7:06 ng umaga.
Okay. So, nandito na ako sa bahay. Ako ay maglilinis muna. One thing about me, guys, I grew up na talagang never na-organize yung bahay namin. Kasi syempre, madami kaming magkakapatid ba. Makalat, maliit yung bahay namin. Laging marumi. Parang pag sa sarili kong space, katulad nito sa bahay, ayoko na umaalis na hindi ko siya naiwan na okay. Siyempre pag holiday, iba yun. Kasi pagka mga holiday, gusto ko magpahinga. Pero pag dito sa bahay, hindi ako umaalis na hindi okay. Para pagbalik, okay na siya tingnan. Hindi ka mai-stress. So, check natin ang shop. Update. Ayan. Malapit na. Konting-konti na lang yun, guys. So, ayan, kita ninyo. May ilaw na tayo. Meron na tayong ilaw dito. May pin light na. And, ayan. So, finally, ito pa yung aking salamin. Finally, this is the personal space. Personal space ko para maghanap buhay dito sa bahay. And, personal space where I can actually focus kung paano ako makapag-provide sa mga anak ko. Ayan, kaya sa mga nagtatanong, topic ko pa din yung, dapat lang itopic ko siya, walang hiya siya, alam nga naman sinong itopic ko, di ba? Imagine, ginatopic na ng iba yung ex nila na wala silang mga anak doon. Ako pa kaya, it's okay lang man guys, wala man yan problema. Kay, always yan maging lesson sa akin ba? Alam ko sa inyo din, no, mga ganitong sitwasyon, wala man problema yung ganyan, mag-usap lang good tayo. Ang importante, hindi ko gilagay yung mukha niya dyan. Pasalamat siya. Hindi ko pag-i-plaster yung mukha niya. Malaman. Para ganang lahat ng mga Pilipina, ba no? Okay lang man if gusto niyo siya mahalin, walang problema. Basta huwag kayo magsumbong sa akin ha. Kung mag-abot kayo sa ganitong point, kasi hindi niyo alam kung anong gawin. Kaya at least ako guys, gikapa ko talaga kung ano yung dapat ko gawin, no? Noong time na nag-fall out ng mga kapalpakan sa marriage. So, lahat to guys, kapa lang. Kasi nakwento ko sa inyo, di ba, na natakot ako dun sa experience ko kay Jablo number 2. Na, na tawag nito, lumaki yung ulo. Nung tinapos ko yung kanyang access sa pagdunya-dunyahan, sinasaktan na yung mga anak ko. So, ayoko nang ganun. And ngayon, isa lang talaga yung nilalapitan ko para sa mga bata, yung nag-aalaga ng mga bata, pero ako pa din talaga yung magfo-force sa kanila, hands-on. Yan. Natahimik no? Natahimik si Auntie Christine na Jablo. Jablo number 2 na sabi niya siguro, ay, naku, sumagot. Akala ko tatahimik lang, gagawa pa sana akong kwento. Sabi ko, bakit hindi nga pala ako sasagot, Princess Higa? Bakit hindi ka sumasagot? Ngayon, sinagot ko ng bongga, tinira ko siya ng bongga sa mga na-real talk siya. Tumahimik ang gaga niya. Nakikita niyo, masyado pa siyang makalat. So, pag natapos ngayon yung kisame, pag na-okay yung kisame ngayon, and ma-okay na din yung ating, masara na natin yung mga bintana. Kasi syempre naliligo ako dyan. Baka mamaya, kung may makapasok dito, di ba? Hindi natin alam. So, isasara natin yan. And, kukuha na ako ng mga metal shelves sa city ngayon para malagay ko yung metal shelves dito na side. So, hindi ko alam kung magsisimula muna siguro tayo sa konting metal shelves lang muna. Maybe 2 hanggang 3 para malagay natin dito yung mga stocks. And makakapagsimula na tayo ng live selling. So, ito yung binili ko kahapon para sa bintana. Saan ba yun? Ay, hindi pa nailagay. Pero yung plastic molding para sa bintana. And then, etong PVC panel. Lahat to guys, ano lang to no, parang
learning ko lang to kahapon. So, etong PVC panel na to. Ayan. Ito yung PVC panel na binili ko. Ito siya, gagamitin pa to para tapusin yung kisame. As you can see, may mga part pa ng kisame na hindi pa tapos. Ayun. So, dun yun siya gagamitin. And then, next naman is, ano pa ba yung binili ko kahapon? Yung orange hose. Eto. Ayan. Orange hose. Binili ko din ito kahapon. Pinaglagyan ng mga wire pa din. Katulad nakikita niyo sa taas. Ayun. And exhaust fan. Andito pa yung exhaust fan. Ikakabit pa siya today sa mga banyo. Yung pin light na nabili natin kahapon. Ayan na. Nalagay na siya sa taas. Tawag nito guys. Yung mga wiring para pa din yun sa para pa rin yun sa kuryente natin. Then bumili din ako nitong plastic na mold. Ayan. Para daanan ng ating wire. Kahit ito siya, itatago. Ayan. Ito yung aircon ko galing sa Mayumi Thailand Closet pa na tindahan. And ano pa ba yung binili ko kahapon? Mga drill bit para sa pang drill. And G-clip. O, diba? Ang dami ko natutunan. Ang sarap din palang magtrabaho sa hardware. Kasi ang dami ko natutunan. G-clip is, hindi ito yung G-clip. G-clip paglalagyan ng pintana. So, ayan na. So far, okay na guys. So, bumili ako ng curtain rod. Eto. Sa kortina, nakagastos ako ng 3,000 guys, no? Kasi, ano siya, actually, ang nagastos ko sa cortina is 3,800, mga 4,000 pesos. Kasi ang gagawin natin, kukortinahan natin yan dyan, tsaka dito, sa gilid, parang L. And eto yung cortina natin. Ayan. So, darating yung magtatrabaho ngayong alas 8 para tapusin tong kwarto. And as you can see, nandito pa nakatambak yung ating mga gamit. So, kailangan pa nating maglinis dito, mag-clearing. Dami-dami pa yung gagawin, guys. So, papasok muna ako kasi maglulunod ako ng laundry. Bubukas lang tayo ng bintana. At magbubukas ako ng pinto para makapasok yung hangin. Ayun, sinisipon pa ako. So, iniwan ko muna yung mga bata sa bahay ng kapatid ko kasi nakikipaglaro sila sa mga pinsan nila. Okay lang sila dun, guys. Ganun talaga yung weekend namin. Alright, I guess I'll see you guys shortly. Ako muna'y maghahanap ng gawaing bahay. A few. Aray ka, wala na akong boses. Patay na. Okay guys. So finally nakahanap na ako ng gawaing bahay na pwede ko nang simulan habang nag-aantay ako sa mga karpintero. Yan, powdered soap na lang muna yung panghugas ng pinggan. So habang ako nag-aantay, naglunod muna ako ng labahin. Dahil syempre, 'di ba? Machine naman yung gagawa, hindi naman tayo. So, meron ako mga hugasin dito na naiwan, lalo na yung mga ginamit ng mga panday. Hugasan na natin para hindi tumambak. May plano ako magbenta ngayon, pero parang feeling ko kakapusin ako sa oras, but titingnan natin. Ayan. Ayan.
Guys, maayong bungkag. Bungkag ang balay. Sana all. Ang balay ang nabungkag. Maayong bungkag sa inyong tanan. As you can see, struggle yung aking boses. And after 1 hour na nandito ako sa bahay, tingnan nyo naman yung aking galawan. So kay Princess Giga, hindi talaga uso ang tambay, hindi uso ang tamad. Guys, hindi uso dito yung paupo-upo lang, pa-cellphone lang. Sa bahay ko, kahit nag-cellphone ako guys, nagabenta ako niyan, or nagalinis ako ng bahay. So marami pa lang nag-appreciate ng aking Ilonggo ba. Sabi sa akin, day, grabe ka giday magstorya, Ilonggo, bala daya, kadlaw, kami sa imo. Hambal nila na guys. So, what they were trying to say is, natatawa sila pag nag-iilonggo ako. So, by the way, guys, no, sa mga hindi nakaalam, ilabas natin yung tono ng Ilonggo natin, na wave-wave. So, ako po talaga ay pure Ilonggo, guys. Ang tatay ko taga Iloilo, ang nanay ko taga Norala, sa mga hindi nakakilala. Ilonggo po talaga kami, pero nilipat kami ng nanay namin dito sa General Santos City. Tapos, nung naglipat kami dito, guys, so, di ba parang rap? Naglipat kami dito, guys. Ano pa lang ako, guys? Gipanganak ako guys sa Marbel, Coronadal, South Cotabato. So talagang nagaragumo, nagalagitik ang Ilonggo. Pero at a young age, I believe my first few years, no, parang 5 years old, lumipat kami ng pamilya ko dito sa Jensan. So nung lumipat kami dito sa Jensan, nag-train kami magbisaya. So pinalaki kami ng mama namin na Bisaya. Pero yung lumalabas yung tono namin na Ilonggo from time to time. Kahit naga-English ako guys, kahit nung nasa Thailand ako, kahit saan ako na magpunta, okay yung English ko guys, pero hindi talaga mawala yung aking pagka-Ilonggo. So minsan pag marinig nyo ako na nagapamalikas, nagasabi ako ng bad words, mga nirilintian, nga linti, gid sa imo, garagumo, gid yung mga linti, alam nyo na nagalabas yung dugo ko na Ilongga. So, as you can see, ang una kong ginawa kanina ay, ako po ay naghugas ng pinggan at saka konting kaldero na naiwan namin kahapon ni Bunny. So, ayaw ko na may naiiwan na kaldero at pinggan kasi ipis is the key. Ipis is the key. So, ito meron pang kanin, no? Tatakpan ko lang kasi hindi naman ako nagugutom. Kumain na ako ng itlog for breakfast. So, pagkatapos ko maghugas kanina, ayan guys, nilagay ko muna dyan para naman matuyo siya. But I'm trying to let go of some toys na hindi na nilalaruan ng mga anak ko. And I'm trying to keep one basket lang ng laruan. Ay, natumba. Ayan. Nag-keep lang ako ng isang basket ng laruan at mga aklat para kay Mayumi. Those are the random things na nilalaruan ng mga bata. Ayoko mag-keep ng masyadong madami, lalo na pag hindi naman nila ginagamit. Kasi nga, nagkukuha lang siya ng alikabok. So, other than that, nakapaglunod po ako ng labahin at nagsampay ako dahil titik yung araw. Titik, tutok, ano ba? Tutok yung araw. Tirik yung araw, ayun. At ako po'y nag-washing. As you can see, ang nilunod ko ngayon ay yung aking mga labahin na kumot. And dito na side naman, nag-organize na lang ako dito. Kung mapapansin niyo guys, meron po akong nabili na coffee maker. Eto sa gilid, ayan. Binili ko yan kasi in case na magbukas yung shop, maglalagay ako ng coffee or gatas, warmer, para sa akin or para sa staff. Parang may staff naman ako, wala naman akong staff, no? But nag-organize ako and I was able to collect all this one na pagmamayari ng inyong paboritong na iba sa inyo ng paboritong si Chico, yung kanyang collection ng maskara. So, hanapin niya to, kaya talagang tinatago ko. Ito si Batman, mga mura lang from Shopee. Ayan si Iron Man. Yung iba sa kanila guys, either naputol na yung kanyang yung kanyang elastic at hindi na siya umiilaw. Tingnan natin. Wala na, hindi na siya umiilaw. Palitan na lang ng battery. Ultraman, mga mumurahin lang. Captain America. Isa sa paborito niya, si Spider-Man. Yan ko lang kung nailaw pa ba to si Spider-Man. Ayan, umiilaw si Spider-Man, guys. Isa sa paborito ni Chico. Another paborito niya lately is etong The Hulk. Umiilaw din siya. So, kay Calvin naman, eto lang, si Catnap.
Nilalagay ko dito sa basket para pag feel ni Chico maglaro ng superhero, madali lang makita. So talagang nag-organize ako ngayon. Tapon ng basura dito habang yung panday ay gumagawa ng gawain sa labas. So as you can see, ayan guys, struggle na talaga yung aking boses. It's the least favorite bagay yung mawalan ako ng boses kasi ang hirap mag-vlog talaga. But dito may nakita akong mga laruan na gusto kong ibigay na kasi sabi ni Doc, kailangan talaga namin iwasan yung mga stuffed toy. So, ibibigay ko na yan. Meron akong mga superhero. Hindi ko lang alam, maayos ko pa ba itong mga superhero na to. But, aray ko. Si Chico kasi nawala na tuloy yung, wala nang ulo, si Superman. Pero at least itong mga to guys, nabibili ko lang sa palengke ng mura. So, ngayong 2026, less laruan, more art and educational toys. Oy, materials. So, eto naman, this lampara to ni Calby. Pinabili niya sa akin before. Super Mario na light. Itatago ko yan. Then, meron silang mga ganito, bigay ng mga kapatid ko. Ibibigay ko na rin yan ulit. May mga gamot dito. May Conazole Dactarin, antifungal. Meron kaming mga musical instrument. Ikikip ko pa yan. Ay, eto. Kasi pwede naman nilang laruan kahit na broken siya. Si Chico kasi mahilig sa maliliit, mga superhero, tsaka maliliit na mga laruan. But yung mga hindi ko nagagamitin, talagang ile-let go na natin. Dapat isang basket na lang. Isang basket na lang yung ikikip ko. Helicopter, magugustuhan pa ni Chico yan. Kasi kapag isang basket na yung laruan, goods na.